to understand, Lord, you died for me. Upon a rugged tree, I don't claim to understand the grace that gives me hope. I don't claim to understand the love that made him give his life for me. I don't claim to understand, but this I know is that on Calvary has saved my soul. Yes, he conquered death, the Son of God who made me whole. And because he shed his blood, I live forever, forever with my Lord. I don't claim to understand why God became a man. I don't claim to understand why Jesus left his home in heaven for me. I don't claim to understand, but since he died and rose again, I know the victory is won. I believe and put my trust in Jesus Christ, God's Son. I'm his child, and yes, I live in heaven forever, forever with my Lord. I don't claim to understand his grace. I don't care to understand his love, but by faith I know it's true. Okay, maraming salamat po sa tanging bilang na yun. At talagang sa buhay na ito, marami tayong hindi naiintindihan. Pero ang gusto ng Panginoon ay maniwala tayo. Ano? Sapagkat ang plano ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon ay tunay na mabuti. Sa ating pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang ating mga Bibles sa Mark chapter 12 verses 41 to 44. Mark chapter 12 verses 41 to 44. Basahin po natin dito ng sagot-sagutan. Okay? Verse 41, sabi po dito, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to give." The Lord bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa pagkakataong ito na amin pong mapapag-aralan ang inyong pong salita, lalo na sa kung paano namin papamahalaan ang mga resources, ang mga halaga na inyong pong ipinagkakaloob sa amin. At kung paano namin ito gagamitin ng may karunungan, at kung paano po kami pagpapalain sa tamang paraan ng paggamit ito. Kaya Panginoon, dalayan ko po ay mas puso't isipan namin. Nawa Panginoon, lahat ng mga instructions mo tungkol sa stewardship of resources or money ay maunawaan namin, Panginoon, at may isagawa namin. Kaya samahan mo na kami sa ating pag-aaral, aming dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen. So, sa August 21 at saka sa August 31, ano ang magaganap? Holiday. Bakit?
August 21 ay Ninoy Aquino. Anong nangyari kay Ninoy Aquino? Doon siya namatay, ano? Nung araw na yun. And then, sa August 31, ito naman ay, National Heroes Day, no? At ang pambansang bayani natin ay walang iba kundi si Jose Rizal. Alam niyo ba kamukha ko daw yan? Pero, hindi naman siguro. Pero, siya yung yung pambansang bayani natin. At marami pa tayong mga bayani na ipagdiriwang. Kaso ang mga bayani ito ay mga matagal ng mga namatay na. Di mo ba? Halos mga 100 years na nung sila ay nabuhay. Dito, hindi na natin nasaksihan kung paano nila ipinaglaban ang kalayaan ng ating pong bansa. Ngunit sa umagang ito, meron po tayong dalawa pa na itinuturing na bayani na atin po ito nakikita everyday. Di mo ba? Ang una ay mga teachers. Di ba? Masasabi natin na mga bayani ang mga teachers. Sino ang teacher dito? Oh, si David, may teacher. Okay, si Ate Ruby, teacher yan. Kaya tawag dyan ay bayani. Okay? Itong teacher na ito ay hindi siya sa classroom talaga nagtuturo, kundi sa mga remote areas. Ito yung teacher na ito na sumasakay pa ng bangka, nagbabiyahe pa ng matagal, naglalakad pa ng ilang oras para makapagturo sa mga batang ito. Kaya tunay, nung laman ko ang kwento ng teacher nito, ay talagang masasabi natin na sila ay bayani. Diba? Sila ay hero. Talagang kamangha-mangha ang kanilang mga ginagawa. Ang pangatlo, itong pangatlo na tinuturing nating bayani, itong mga OFW, talagang nakikipaglaban sila sa ibang bansa, kahit napakalungkot, kahit nahiwalay sa kanilang mga loved ones. Siguro nakita nyo na ito pagka nasa airport, di ba? Talagang nagwawala yung mga bata, iyakan talaga. Wala akong alam na OFW na pagka aalis ay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa yung pamilya, yay, aalis na si Daddy. Lahat ay umiiyak. Di mo ba? Mga kapatid, umaga, gusto ko pong makita natin dito sa mga larawang ito, dito sa mga tatlong klase ng mga bayani na itinuturing natin. If we will summarize, in one word, ang kanilang similarities, yung pagkakapare-pareho nila. Ano kaya yung word na yun? Ano yung mga ginagawa nila? Sacrifice, yan. Kung isa-summarize natin lahat ng kanilang mga ginagawa, yung mga hirap na kanilang pinagdadaanan, para magkaroon ng magandang buhay, these three ay talagang nag-sacrifice. At alam po ba ninyo ngayong umaga, ang salitang sacrifice ay hindi lang sila talaga ang gumagawa. Alam niyo ba kahit tayo dito ay nagsasacrifice? Hindi ko alam sa inyo ngayong umaga kung sakripisyo ang pagpunta dito sa church. Pero I know marami sa atin ang talagang talagang kailangan ng malalim na pananampalataya just to come here. Di po ba? At ang gusto kong sabihin sa inyo, sa mga sacrifices na ginawa nila, they were all recognized. Di ba? At sa mga sacrifices na ginagawa natin sa Panginoon, hindi man yan mapapansin ng mga tao, but for sure, kita lahat ng Panginoon. Inilista, nakalista yan lahat sa Panginoon na bibigyan ng mga gantimpala. Ngayong umaga, mga kapatid, gusto kong tingnan natin ang kahulugan ng sacrifice. Okay? Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Simply means giving up something valuable or important now to gain something better or help someone else in the future. Okay? So, ito palang ibig sabihin ng sacrifice. Giving up something valuable or important now to gain something better or help someone else in the future. Di ba nagagawa natin yan sa pag-aaral natin?
Ilan yung mga sacrifices na ginawa natin, di ba? May kasabihan tayo, nagsusunog tayo ng kilay. Di ba? Marami tayong mga sleepless nights. No? Bakit natin ginagawa yan? Bakit tayo sasakripisyo? Para makagraduate tayo. Di ba? Sa mga parents dito, bakit tayo nagtatrabaho? No? Bakit ginagawa natin araw yung gabi at yung gabi ay araw? Para makapagbigay tayo ng tustos sa ating pong mga anak, no? Sa lahat ng mga sa lahat ng mga dependent sa atin, ginagawa natin talaga yung best. Ngayong umaga mga kapatid, may isang sacrifice na dapat tayong matutunan, no? Na katulad nito, no? Once you get engaged to this sacrifice, you will benefit a lot. Okay? At ngayon pong buwan na ito, alam po natin na pinag-uusapan natin is yung nga po, stewardship of money. At makikita natin, yung thing natin, blessed to bless. No? Tayo po ay pinagpapala ng Panginoon para maging pagpapala din sa iba. Okay? Sino na ba ang blessed dito tapos pinaagos nyo, pinadadoy nyo sa iba yung inyong mga blessings? Yan po ang purpose na makikita natin sa 2 Corinthians chapter 8. Bakit tayo binibless ng Panginoon? To bless others also. At sana po, dito sa CGBC Satellite, ito po ang manalig sa puso't isipan natin. Na ito pong mga resources, ito mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi ito binibigay para sarilinin natin. No? Para angkinin natin. No? Hindi ito binigay para, kumbaga, maliitin natin yung mga nangangailangan. Kundi ito po ay binigay sa atin to bless others also. Okay? Ito po ang last week naging channel of blessing tayo. Or, kailan tayo huling naging channel of blessing? Ng mga blessings na binigay ng Panginoon sa atin. Nung first Sunday, nag-usapan natin, giving cheerfully. Ano? Tayo po ay i-bless para maging blessing sa iba. We will give cheerfully. Tayo po ay magbibigay ng masaya. At nakita natin kung paano tayo magbibigay ng masaya. No? And then, last week, nakita po natin, we need to give faithfully. No? Giving faithfully. No? Paano tayo magiging tapat? Paano tayo magiging dire-diretso sa ating pong pagkaloob? No? Ang binabanggit natin pagkakaloob dito ay sa gawain ng Panginoon. Okay? Dito sa mga charity efforts ng ibang mga organizations, ng mga NGOs, kundi ito po ay sa ministry or sa gawain ng Panginoon. At ngayon po umaga, ito po ang gusto kong pag-aralan natin. Ano? Nakita na natin giving cheerfully, giving faithfully. Ngayon po umaga, giving sacrificially. As I've said, nagagawa na natin itong sacrifice, pagsasacrifice sa maraming mga bagay. In fact, kahit sa pagbibigay, hindi lamang sa church, kundi sa ibang mga tao. No? Minsan yung mga naipon natin, no? Dahil sa pangangailangan, matinding pangangailangan, nagagastos natin, no? Naiibigay natin. Yun po ang ibig sabihin ng sacrifice. At ngayong umaga, bago tayo magpatuloy, nais ko pong alamin natin, ano ba ang ibig sabihin ng giving sacrificially? No? Or sacrificial giving. Paano ba yung pagsasakripisyo ng pagbibigay ng may sakripisyo? Okay? Ang sabi po dito, basahin niya po natin. Ready? Begin. Needs offering time, money, or resources at a personal cost. Giving beyond your extra or comfortable surplus in a way that requires real faith, surrender, and reliance on God. So, ito pala ang pagbibigay sacrificially. No? Talagang, sabi dito, it's giving beyond. Sa kung ano yung meron ka. Okay? At sa iyong pagbibigay, it requires real faith, surrender, and reliance on God. Nagawa niyo na ba ito? Ano? Napagbigay na ba kayo na alam mong masisira ang budget mo? Pero, because you love the Lord, you love His work, ibinigay ko. No? One time, ang preaching and giving, sacrificial giving. No? So
Wala na akong pamasahe pa balik, pa uwi ng bahay. But sabi ko, naku, kailangang i-apply ko itong aking So, binigay ko yung aking yung pamasahe. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin, ha? Kung umuwi ako ng hindi ako makakasakay, wala akong pamasahe, hindi maglalakad lang ako pa uwi. So, kung maglalakad ako ng pauwi, mga 2 hours yun, ako maglalakad. So, binigay ko at sinubukan ko kung talagang yung giving sacrificially ay kikilos ang Panginoon. True enough. Pagkatapos ng service, may lumapit sa akin, Pastor, dadaan kami dun sa malapit sa bahay mo. Baka gusto mo sumabay sa akin. Hindi, yung tao yun, hindi yun, out of the way yun lagi. Kaya hindi ko inisip na aalungin niya ako na sumabay sa akin. So, yun, sabi ko ba, ayos, nakakotse ang taas aircon. So, yung mga ganung bagay, those are simple things na kumbaga siguro sa pakinig ng iba, pero for me, that time, talagang totoo itong sacrificial giving. Ngayong umaga, mga kapatid, kung babalikan natin, ito pong binasa natin mga talata, ito pong Mark chapter 12, verses 41 to 44. Ang sitwasyon po dito ay ang Panginoong Jesucristo, after na binigyan niya ng warning yung mga apostles at saka yung mga followers niya doon sa mga false teachers, yung mga nagtuturo sa kanila ng mali, yung mga taliwas sa salita ng Panginoon. Pagdating dito, tinuruan ng Panginoong Jesucristo itong kanyang mga apostles about giving, about sacrificial giving. At alam po ninyo, every time we will study about sacrificial giving, at if we will participate in sacrificial giving, meron pong marireveal na 4 na bagay sa ating pong puso. May mapapansin kayo sa inyong mga sarili. At yan po ay makikita natin dito sa ginamit na illustration ng Panginoon about sacrificial giving. Ito pong widow. Hindi lang siya widow, kundi mahirap na widow. Ano ang Tagalog sa widow? Balo. Walang asawa. Okay? Namatay ang asawa pala. Hindi walang asawa. Namatay ang asawa. Ang sabi niya, mahirap na widow. Kasi noong unang panahon, basta't ikaw ay namatayan ng asawa, ang ibig sabihin nun, helpless ka. Kasi walang magtatanggol sa'yo, walang magpo-provide sa'yo. Kaya, ang ginagawa nila noon ay pinapaalagaan talaga mga widows sa ibang mga families. Dito, itong widow na ito, niya ay napakahirap. Diba? At kung susuriin natin kung ano yung tinuro ng Panginoon na 4 na makikita natin dito sa widow na ito sa kanyang sacrificial giving. Once, again, as I've said, once na tayo nag-participate sa sacrificial giving, makikita rin natin itong 4 na bagay. Ang una, makikita po natin na marireveal sa ating pong mga sarili. That means God is our master. Marireveal sa ating pong sarili, na-reveal dito po sa widow na ito, that God is her master. Okay? Ano ibig sabihin nun? Sabi po dito sa verse 44, they all gave out of their wealth, but she out of her poverty put in everything, all she had to live on. Imagine, yung kanya palang natitirang pera na, ay 2 cents na lang. Okay? Ngayon, wala nang dito sa Pilipinas, wala nang gamit yung 2 cents. Diba? Pero sa ibang bansa, gamit na gamit yan. Kaya wala kayong makikita na pakalat-kalat na mga cents sa kalsada. Kasi yun, gamit na gamit. Pero dito sa Pilipinas, kahit ngayon 25 cents, pakalat-kalat na lang yun eh. Diba? Pero itong balo na ito, yun na lang ang pera niya. Okay? Wala nang iba. Pero binigay niya lahat sa Panginoon.
Okay? Ang sabi dito sa sunod, makikita natin, when God is our master, ang ibig sabihin, no, we rejected the idols. Ang ibig sabihin nun, no, pagka sinabi mong idols, okay, nai-explain ko na yata yun sa inyo, hindi lang ito yung mga images, no, hindi lamang ito yung mga statues, kundi ang idols is anything and anyone, no, between you and God. No? Kung sino yung inuuna mo sa Panginoon, that is your idol. Di ba? Pwedeng trabaho, pwedeng relationship, ano? Pwedeng studies, or pwedeng kung ano pa man. Ano? Anything na namamagitan sa iyo at ang Panginoon, yun ay idols. Now, paano mo magiging master ang Panginoon? No, pagka nagbigay ka sacrificially, that means you rejected the idols in your life. Ang ibig kong sabihin, ang number one, ang pinaka-importante sa buhay mo ay ang Diyos. Okay? Kung ano yung sinabi niya, yun ang aking susundin. Yun ang iyong susundin. Yun ang ginawa nitong balo na ito. No? Kailangan magbigay para sa gawain ng Panginoon. Eh, yun na lang yung kanyang pera. No? Kaya parang sabi niya, bahala ng Panginoon sa akin. No? Because He is my master. Ngayong umaga, who is your master? No? Kung sino ang iyong master, kung ang master mo ay hindi ang Panginoon, that means that something or that someone is your idol. Di ba? At mahihirapan ka mag-participate sa sacrificial giving kung meron kang idol. Di ba? Kung ang master mo ay hindi ang Panginoon, mahihirapan ka. Itong balo na ito is, her master is God. Kaya, naibigay niya kahit yung buo niya, natitirang kayamanan. Diba? Siguro sa atin, parang ang liit lang, no? Totoo yun, ano? Baka pwedeng sponsoran pa yun ng isa sa atin dito, eh. No? Yung 1 week na pagkain niya. No? Pero itong balo na ito, 2 cents na lang. Hindi ko alam kung gaano karami ang pwedeng bilhin doon nung panahon na yun ng 2 cents. Pero naalala ko noong bata pa ako, yung 25 cents, hindi ko siguro naabutan ng mga millennials dito. No? Yung 25 cents noon, mayroon na akong tinapay, no? Mayroon na akong palamig, or drinks. No? Kumaga, kompleto na yung aking merienda. No? Samantala ngayon, di ba? Magkano isang milk tea? 100, mga 150, ganyan, di ba? So, depende pa sa kung anong milk teahan yun. So, talagang napakapalad ng mga pinanganak ngayon. But, mga kapatid, you can only make God your master if you reject your idols. Pag tinanggal mo lahat ng humaharang sa iyo at sa Panginoon. And then, ang sunod, sabi ng Matthew chapter 6, verse 24. Basahin niya po natin. Ready? Begin. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. And many times in our lives, no, whether we admit it or not, many times ang dahilan kung bakit hindi number one ang Diyos sa buhay natin, hindi siya nagiging number one. Ang ipinapalit natin ay anything na magiging tayo ng pera. Naku, mawawala ako ng trabaho ngayon. Kaya unahin ko muna to. Di ba? Naku, naalala ko yung sabi ng tatay ko, magsisimba ka ng Sunday. Eh ngayon maraming tao sa palengke. Kasi may pwesto kami sa palengke. Bababa yung mga taga-bukid. Yan, para mamili. No? At ang sabi pa niya sa akin noon, sige, ako ay, kasi ini-invite ko siya na mag-church. Sabi ko, mag-church tayo, tatay. Sabi niya, kung may babagsak na 2 sakong bigas, tuwing linggo sa bahay natin, sige, magsisimba. So, naisip ko yun, sabi ko, paano kaya yung gagawin ng Panginoon? Diba?
So may mga ganun tayong mga kaisipan. No? Nakakalungkot na pag nagkaroon ng conflict, lagi ang magsasacrifice ay yung gawain ng Panginoon. Kasi ang thinking natin, naiintindihan naman ito ni Lord. Di ba? Naiintindihan naman ng Panginoon itong aking choice. No? Naiintindihan naman ng Panginoon itong compromise na gagawin. Diba? Naiintindihan naman ni Lord na ngayon lang kami magkikita-kita. Ano? At ngayon lang yung available time. Kuha niyo po ako. Diba? Sabi dito, you cannot serve both God and money. Kailangan mo pumili ng isa. At ang nakakalungkot mga kapatid, kung money ang ating pipiliin, it will really destroy us. You know? But if we will choose God, He will give us life. Diba? Hindi lang life here on earth, but life eternal. Kumbaga napaka-obvious ng dapat nating piliin. No? Dito sa verse na ito. Okay? And then, ang sabi pa sa 1 Timothy chapter 6, verses 9 to 10, basahin nga po natin. Ready? Begin. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Okay, ang talatang ito ay hindi nagsasabi na huwag na kayong magtrabaho, huwag na kayong kumita, huwag na kayong mag-ipon. Hindi yan ang sinasabi ng talatang ito. Ang sinasabi ng talatang ito, pagka ang nasa isip mo parati ay pera, no? Pagka ang number one lagi sa buhay mo ay kung may mapapakinabangan ka ba, no? Kung may makukuha ka ba sa pupuntahan mo, at kung wala, ay sorry na lang, wala akong oras. Ang sabi dito, many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. No? Kung ang goal natin sa buhay na ito ay yumaman, diba? Well, masama bang ano yun? Masama bang wish? Masama bang motivation na maging madami ang pera? Mga kapatid, may paraan para tayo i-bless ng Panginoon. Diba? At nakalagay yan sa salita ng Panginoon. Sabi dito, kung yun ang iyong laging nasa isip, marami kang compromises na gagawin. Sabi niya, many foolish and harmful desires. Marami kang maiisip, kakapit ka sa patalim, mandadaya ka para makamit mo lang. May isa akong estudyante sa UP na namit doon. Ang sabi niya, siya ay I think 20 years old that time, estudyante. Sabi niya sa akin, Kuya Nelen, tanda mo to, pagdating ko ng 30, ay makukuha ko na yung first million. Magiging milyonaryo ako at 30. Sinong 30 years old dito? 30? 30? Okay. So, 5 years ago, namit ko na siya. Namit ko ulit siya sa isang burol. Sabi ko, natatandaan ko, sinabi mo sa akin, nung estudyante ka pa, that you will be a millionaire by the age of 30. That time, he was 35. Sabi ko, milyonaryo ka na ba ngayon? Ay, ikaw naman, binibiro lang kita, no? Hindi ko na kuha yung first million ko. So, bakit? Sabi ko, anong nangyari? Kala ko, determinado ka na. Wala, hindi pala ganun kadali yun. Diba? Pero kung tayo po ay manonood ng mga balita ngayon, isang congressman sa Batangas, di ba? Sasabihin ng pangalan kasi sigurado kilala. Billionaire na siya at the age of before, ilang taon na 30? Magta-30 pa lang. Pero hinahabol siya ng gobyerno ngayon. Kasi may utang siya na 24 billion pesos. Imagine that. No? So, ganun ang mangyayari if ganun ang nasa utak langit natin. No? At ang sabi pa dito, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Okay? Ang ibig sabihin nito, wandered from the faith, even mga Christians. Di ba?
Kung gano'n ang goal mo sa buhay, kailangan maging mayaman ako. Ang sabi niyan, they wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kasi mga kapatid, no? Pagka gano'n ang goal mo, talagang kahit ano, papasukin mo para makaipon ka lang, makarami ka lang pero para ma-reach mo yung iyong goal. Di ba? Magkakaroon tayo ng maraming problema. No? Yung iba nga, nakugulong pa. Di ba? Kaya, mga kapatid ngayon kung umaga, ang gusto kong maintindihan natin dito, we need na maging master ang ating pong Panginoon. At when God is your master, that means you have rejected all the idols. And sometimes those idols are money. Di ba? Lahat ng mga pagkakakita. Ang pangalawa na gusto kong makita natin, we need to connect to the source. No? Hindi lamang you have to reject the idols, but you need to connect to the source. No? Para maging master mo ang Panginoon, you should be connected to Him. Okay? Ang sabi dito sa Psalm 24 verse 1, bakit kailangan maging connected tayo sa Panginoon? Basahin na po natin. Ready? Begin. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Di ba? The earth is the Lord's and everything in it. So if you are connected with the owner of everything, ano mangyayari? You can give sacrificially. Kasi alam mo may darating na supply. Nakaya ako? Utos niya kasi ito eh. Kaya ibig sabihin, papalitan niya yun. Tapos, itong ang ano mo, itong truth na ito, hindi ka kakabahan. Bakit? Sapagkat yung kapartner mo owns everything. Hindi siya mababankrupt. Di ba? Naalala ko yung Bangko Pilipino. Alam niyo ba yung slogan nila? Subok na matatag. Subok na matibay, subok na matatag. Kaya, ang nanay ko, yung Happy Savers Club, meron ba ditong member ng Happy Savers Club? In-open kami ng bank account, no? Nag-open ako ng 500 pesos. Ang laki na nung panahon na yun, no? Noong 1983. Malaki na yung 500 pesos. In-open namin. Kasi, yun ang pangako ng Bangko Pilipino. No? Subok na matibay, subok na matatag. After 3 months, na-bankrupt siya. Na-bankrupt siya. Ang haba ng pila namin. Kasi kinukuha namin yung deposito namin. No? At siguro mga 2 months pa bago na i-release yun. Yung 500 na yun. Diba? Pero dito mga kapatid, when you are connected with God, ito po, ang kapartner natin. No? He owns everything. Okay? And then, ang sabi ko po dito sa Jeremiah chapter 17, 7 to 8. Basahin nga po natin. Ready? Begin. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Ang ibig sabihin nito, no, hindi yan tulad po ni Jeremiah, isang tao nagtitiwala sa Panginoon sa isang puno, no po, na well supplied, no, na sabi dito, planted by the water. Okay? And then, ang sabi ko dito, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. So pagka nagkaroon tayo ng problema, no, nagkaroon tayo ng pagsubok, ang sabi dito, hindi siya natatakot, hindi siya nangangampang. Why? Because its leaves are always green. Hindi maaapektuhan. Why? Because you trust the Lord. Hindi dahil sa marunong akong dumiskarte. No? Hindi dahil sa yung company namin, hindi yan babagsak. Kundi ang kapartner mo sa buhay ay ang Panginoon who owns everything. Diba? So you need to be connected with God. Pag hindi ka konektado sa Panginoon, kahit na subok na matibay, subok na matatag, yung inyong, kumbaga, iniisip na kapartner, babagsak yun. Pero ang Panginoon,
hindi siya malulugi, hindi siya mababankrupt. Ang sabi dito, it has no worries in a year of drought. Tandaan niyo po ito, paalala din sa bawat isa, lagi ko rin itong sinasabi, hindi ibig sabihin na pagkasama mo ang Panginoon, nagtitiwala sa Kanya, wala ng drought, no? Wala ng problema, wala ng bagyo, wala ng calamity. May experience din natin yan. But the difference is, you have no worries. Why? No? Because you trust the Lord. The Lord is with you. Kaya pinagpala ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. No? Ang taong nagtitiwala sa pera, sa mga resources, or sa ibang mga bagay, yun ang makakaranas ng misery sa kanilang buhay. Pero yung nagtitiwala sa Panginoon, kahit anong mangyari, will be blessed. Okay? Kaya tayo po, no? We can give sacrificially kasi sabi nga nung anong tawag dito, nung mga naririnig natin sa pelikula at sa TV ay puno ang banga. Puno ang banga, hindi mauubos ang banga. Diba? Laging may supply. Okay? So, yun po ang una na marireveal sa ating po mga sarili. Once you involve yourself in sacrificial giving, that means God is your master. Hindi na ang pera o hindi na kung anumang mga material na bagay. No? Nireject mo na yung mga idols na yun. No? That means you are connected with the source. No? Or to the source. Konektado ka sa Panginoon. Okay? Ang pangalawa po, na makikita po natin, na marireveal sa atin, mapapansin natin, at na-reveal dito sa widow na ito, nung nagbigay siya sacrificially. Na-reveal yung that God is her master. Second, it's inward humility. Ano? Marireveal yung inward humility or na-reveal yung inward humility ng balo po na ito. Ang sabi dito sa Mark chapter 2, verse 41, many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Itong mga mayayaman na ito, talagang talagang kita ng lahat. Gaano karami yung kanilang ilang maleta yung kanilang inilagay doon sa offering box nila. Samantalang itong balo na ito, dala lang ng kamay niya, isang kamay lang yung kanilang ini-offer, inilagay doon sa offering box. So, gusto kong pakita dito sa inward humility para matutunan natin ito pong pagloob na pagpapakumbaba. Una, we need to seek no applause. This widow, he did not seek for applause or papuri or recognition sa kanyang pagbibigay ng offering. Bakit mahalaga ito? Sapagkat noong unang panahon, noong panahon ng Panginoon sa Kristo, pag nag-o-offer yung mga mayayaman, basahin na po natin. Ready? Begin. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. So noong unang panahon ng Panginoon sa Kristo, pag may tulong, kumbaga sa panahon natin ngayon, ito, may pa-press ko na ko itutok nyo yung mga camera ninyo. Ibibigay ko ito, isang sakong bigas, o isang kilong bigas, dito sa isang mahirap na ito. So, ang dami na to, camera, at mababalita pa yan. Di ba? Ganun sila. Imagine, may trumpet pa. Kung pagka narinig mo yung tunog ng trumpeta, yung ibig sabihin, may nag-donate. Okay? Bakit nila ginagawa yun? Para, sabi niya, to be honored by others. Pag ginawa mo daw yan, in-announce mo, ipinaalam mo sa mga tao yung pagtulong mo, or yung sacrificial giving mo, they have received their reward in full. So sometimes, ang gagawin lang naman sa atin, papalakpakan tayo, di ba? O bibigyan tayo ng plaque.
Pagka nag-donate tayo ng halimbawa, 1 million sa hospital na to, no? 1 million dito sa foundation na to, bibigyan lang tayo ng plaque, no? Ng Thanksgiving. Okay? At may picture at saka may balita. That's all. Pagka namatay tayo, or pag naghirap na tayo, makakalimutan na yun ng mga tao. Yun ang point ng Panginoon. That you should not announce your giving. Kasi, sabi pa dito sa sunod, don't seek no applause, or seek no applause. Second, secretly give. Ano? Kaya ba natin gawin yun? Yung hindi mo ipapaalam na nagbigay ka. Diba? By the way, itong seek no applause, kami ni na Pastor Joe, nagpunta kami ng Batangas. U-turn kami doon sa isang event place. At doon sa pag-u-turn namin, napatigil kami kasi ang dami pang lumalabas na mga sasakyan. So, narinig ko, doon sa event place na yun, may bagong kasal. At merong spokesperson at ina-announce niya yung binigay ng mga ninong. Oh, si ninong na ganito, 5,000 ang binigay, palakpakan. Oh, itong ninong na ito, 10,000 ang kanyang binigay, palakpakan. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako mapunta sa kasalan ito, hindi ako magninino sa mga ganitong kasalan. Mari-reveal kung magkano yung iyong binigay. Paano kung, 1,000 lang yung binigay mo? No? Isisigaw kaya nila yun. Di po ba? Kaya, hanggat maaari, no, huwag natin i-announce or ipapakita, ipapaalam. Let us secretly give. Why? Kasi sabi dito sa Matthew chapter 6, verses 3 and 4, basahin niya po natin. Ready? Begin. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Okay? Ang ibig sabihin yan, kita ng Panginoon yan. Yung lihim mo ng pagtulong. No? Kahit hindi na yan mai-announce, ano? Kahit na hindi na mai-publish yan, kahit na hindi mai-televise yan, pero ang Panginoon kita yan. At sabi niya, He will give you a reward. At sa tingin ninyo, mga kapatid, ano kaya ang kayang ibigay na reward ng Panginoon? Based sa kakayahan ng Panginoon, based sa kayamanan ng Panginoon who owns everything. Ano kaya yung kaya niyang ibigay na reward sa atin? Okay? Ang gusto niya lang, give secret. Or secretly give. Okay? So, kapag bigay tayo sacrificially, katulad ng balo na yun, because, it will reveal our inward humility. Makikita natin kung humble tayo o hindi. Kung kaya natin magbigay secretly. Di ba? Kung okay lang sa atin na hindi ma-recognize. Noon sa isang sa isang reunion namin, may game, no? At anong tawag dito? Yung mga kaklase namin, nangingi sila ng tig pa 500. So yung katabi ko, ang sabi niya, pagpahingin naman ako ng 500 pang prize. Tapos sabi niya, i-announce namin na galing sa iyo yan. Itong prize na to, itong 500. Ang sabi ng katabi ko, please lang. Kung gusto mong magbigay ulit ako ng another 500, huwag mong i-announce kung kanino galing yan. Ha? Bakit? Sabi nung isang kong klase. Bakit hindi mo di ba mas maganda ko yan? Hindi. Huwag mong sabihin na galing sa akin. Okay? So, hindi ko alam kung anong reason bakit yun ang sinabi niya yung ganun, bakit tayo niya ipa-announce. Pero, kung ako yun, kung ako hiningan, ganun din ang sasabihin ko. Because of this. Di ba? Huwag natin i-announce. Kasi, the moment na i-announce, ma-recognize na, yun ang reward mo. No? Hindi ka nabibigyan ng reward ng Panginoon. Pero anything na pagbibigay natin, pagtulong natin, secretly, God will give us it.
At hindi natin alam kung gaano kalaki ang reward na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. For sure, hindi bariyang ibibigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Okay? So, yun po ang pangalawa na marireveal. No? Ano yung nasa puso natin? No? Yung inward humility natin. Tunay na mapagpakumbaba ang isang tao kung kaya niyang hindi i-announce, i-broadcast yung kanyang humility. Itong widow na ito, no? Walang mga camera, no? Pero may nakakita sa kanya. Diba? Ang Panginoon sa Kristo. Yung mga apostles, hindi nila napansin. Yung mga Pharisees, hindi nila napansin. Ang napansin nila, yung maraming perang inilagay. Di ba? Yung napansin ng maraming mga tao at pinalakpakan siguro. Pero this widow, the most important person, noticed her. Mga kapatid, marahil yung mga binibigay natin sa Panginoon ay hindi kasi laki ng iba. Pero kung binigay natin yan ng buong puso, no? Na may pagpapakumbaba sa Panginoon, God noticed. Makikita yan ang Panginoon. Ang sabi nga doon sa talata kanina, the Lord will reward, no? Yung giving natin in secret. Okay? So, yun po ang pangalawa na makikita natin na marireveal sa ating sarili. No? Marireveal na ang Panginoon ang ating master. Hindi ang pera o hindi ang ibang mga bagay. No? Dito, marireveal din yung ating inward attitude natin, yung ating humility. Next, victory over self. No? Victory over self. Marireveal nito na kaya nating paglabanan yung ating pong mga sarili. Saan? Victory saan? Ang sabi niya dito, out of her poverty, put in everything. As I've said, no? In-emphasize dito ng Panginoon that this lady is a widow and at the same time, poor. Very poor. No? Kung ako ito, hindi na ako magbibigay, di ba? Sino ang nasa tamang pag-iisip? Na ang laki ng utang mo, no? Ang dami mong babayaran, di ba? Tapos yung pambayad mo, ibibigay mo sa gawain ng Panginoon. Itong widow na ito, binigay niya sa church yung kanyang natitirang 2 sentimo. Binigay niya lahat. That means, no, she overcame herself, no, her need, okay, her desires. No. Pero niya, ang isipin natin, hindi na ako magbibigay kasi ang dami ng mga pangailangan. Diba? Pero dito makikita natin, once you become victorious over yourself, ibig sabihin, no, meron kang lakas to resist, no, the temptation. No? Meron kang lakas para iwasan yung temptation, no, to get that money na gusto natin ibigay sa Panginoon. No? Dahil sa maisip natin, marami pa akong needs. Okay? Ang sabi dito sa Matthew chapter 26 verse 41, paano ba tayo lalakas, no, para ma-resist natin ang temptation? Ang sabi dito, basahin niya po natin, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Mga kapatid, we will only overcome ourselves kung tayo po ay prayerful. Kasi ang prayer, magpapalakas po sa atin. No? Magpapalakas po sa atin. At we can engage or we can involve sa sacrificial giving. No? When we are prayerful. No? Kasi palalakasin tayo ng Panginoon. Para maiwasan natin yung isip na, mas kailangan ko to. No? Mas bibigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon kung tayo ay prayerful na magkaloob sa Kanya, kahit magkano, kahit na tayo po ay mag-sacrifice. Okay? And then, ang sabi pa sa James chapter 4 verse 7, basahin nga po natin. Ready? Begin. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Okay? So, pansinin niyo ito, no? You submit yourselves then to God. No? I-surrender natin yung ating pong buhay
sa ating po Panginoon. At yung temptation na bigay ng diablo, ma-overcome po natin yan. Hindi nyo ba napansin, hindi nauna yung submission kaysa doon sa resistance. Hindi nauna yung resistance doon sa submission pala. Kasi, kung uunahin mong i-resist ang kalaban, hindi mo kaya. Hindi po natin kaya. Babagsak at babagsak tayo. Kailangan natin ng energy. Kailangan natin ng power. Kailangan natin ng shield. At para mangyari po yun, we need to submit ourselves to God. The Lord will protect us. No? Pagka sinuko natin yung buhay natin sa Panginoon. At sa larangan din ng pagkakaloob, mga kapatid. No? As I've said, maraming nasisira pagdating po sa pera. Hindi po tayo masisira sa pagkakaloob natin sa Panginoon kung sasabit natin yung ating mga sarili sa Kanya. So, you will have a strength to resist. Second, you need to submit to God's will. No? Talagang magpasakop ka sa kalooban ng Panginoon. Magiging victorious ka sa sarili mo when you always submit to the will of God. Ang sabi po dito sa Luke chapter 22 verse 42, sabi ng Panginoon sa Kristo, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Okay? Anong kalooban po, Panginoon? Lord, will mo ba na ibigay ko itong halagang ito? Lord, baka wala nang matira sa akin. Baka lalo akong maghirap pagka ginawa ko ito, pag binigay ko ito. Ang Panginoong Kristo, alam niyo ba kung bakit ipinag-pray ito ng Panginoon? Sapagkat this is His last time. No? Sa Garden of Gethsemane, He was about to give His life. No? Para iligtas tayo. Pero, ang sabi niya, if you are willing, Lord, no, human as He was, kumbaga parang kinamahan din ng Panginoon. No? Sabi niya, if you are willing, take this cup from me. Yung suffering na darating sa akin, baka pwede mong tanggalin. Pero, sabi niya, not my will, but yours. Dito. Kung yung kalooban mo. No? If it is your will for me to give my life, no, for the salvation of men, then so be it. Kaya ko? No? So kung sa atin pong pagbibigay sacrificially, no, kung ito ang kalooban ng Panginoon, so be it. Bigay po natin. Okay? And then, sabi pa din sa 2 Corinthians chapter 8, verses 3 to 5. Dito sa verse 5 na lang. Sabi niya, and they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God, also to us. Sa pagbibigay, mga kapatid, sa larangan ng pagbibigay, ang unang po natin gawin is, we give ourselves to God. No? Panginoon, Ikaw ang may-ari ng lahat. Ikaw ang may-ari sa akin. You know my need. Diba? You know my struggles. You know my burdens. Ikaw nang bahala sa akin. I will give this sacrificially. Ikaw nang bahala sa akin. Ganun po ang ginawa ng mga Macedonian churches. Sa kabila ng kahirapan nila, no? Nagbigay sila ng higit sa kakayanan nila. At ang sabi pa dyan, nagmakaawa pa sila. No? Ang sabi dito sa verse 4, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. Nagmakaawa pa sila na please tanggapin niyo itong aming bigay. No? Kahit mahirap kami, kahit ang dami namin pangangailangan, masaya kaming magbibigay. No? Kasi this is a privilege. No? Natulungan ang mga kapatiran. Kaya, nagawa nila yun because they gave themselves first to our Lord. So sa atin po pagbibigay, mga kapatid, kung may struggle tayo, no? Ang una dapat natin gawin para ma-overcome yung ating mong sarili is to give ourselves to the Lord. Aminin natin kung anong nararamdaman natin sa Lord. At alam natin kung anong gagawin ng Panginoon. Okay? So, victory over self. At tapang-huli, it is the expression of God's love. Sacrificial giving is an expression of God's love. Okay?
Ito po ay pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. Ang sabi dito sa verse 44, put in everything. No? Itong ban na ito, she gave everything. No? At ang Panginoon, ganun din ang ginawa. Ang sabi dito sa sunod natin kung makikita, He expressed His love when we were sinners. Nung tayo pong lahat ay mga makasalanan pa. Nung hindi pa tayo pinapatawad ng Panginoon. Ang sabi dito sa 1 John chapter 4, verses 9 and 10, basahin niya po natin. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Mga kapatid, alam niyo po, bago pa natin maisip, no? Bago pa natin ma-realize na sumunod sa Panginoon, no? Mahalin ng Panginoon, ipinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. He sent His only begotten Son. Sabi niya, He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. So, ang Panginoon, meron siyang karapatan na i-encourage tayo to give sacrificial. Kasi ginawa niya muna. Di ba? Ginawa niya muna. He sent His one and only Son. At anong mangyayari? No, sa kanyang anak, as an atoning sacrifice for our sins. Para mamatay, para yung dugo niya, no, yun ang magiging kabayaran sa lahat ng mga kasalanan. Grabe, no? Buhay ang kapalit. No? Buhay ng anak ng Diyos, ang kapalit ng kaligtasan natin lahat. Diba? Kaya, kung tutusin, nung sinabi ng Panginoong Kristo, tingnan ninyo kung paano nagbigay yung balo na yun. No? He gave everything. Samantalang yung mga mayayaman, ang binigay lang nila yung mga barya, yung mga tira-tira sa kanilang mga kayamanan. Part of their riches lang yung kanilang binigay. But this widow, he gave, or she gave, everything. At yun po ang pinapakita ng Panginoon, no? Na ang Panginoon, binigay niya yung pinakamahalagang possession. And that is Son of God. The life of His Son. Wala nang mamahal. Wala nang mas hahalaga sa buhay ng Panginoon, sa dugo ng Panginoon. Nagaganap doon sa krus para tayo po ay iligtas. At ang dahilan bakit nandito tayo ngayon, ang dahilan bakit nakakatanggap tayo ng maraming blessings is because of this. Because He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. And then, ang pangalawa makikita natin, pinakita ng Panginoon yung pag-ibig niya, no? Through sacrificial giving when we were sinners at when we become His children. No? Hindi lang nung tayo ay makasalanan pa, nung tayo ay anak na niya. Nung tayo ay naliligtas na. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 14, for by one sacrifice, He made perfect forever those who are being made holy. Ano po? Pagkatanggap natin sa Panginoon, mga kapatid, unti-unti tayong nililinis ng Panginoon. Piniprepare tayo sa ating pagtira sa kalangitan. No? Nasabi niyan, He has made perfect forever those who are being made holy. Unti-unti tayong nililinis ng Panginoon. Okay? At nasabi niya, for by one sacrifice. So, ibig sabihin, yung sakripisyo ng Panginoon, dalawa ang magiging resulta nun. Maliligtas tayo at malilinis pa tayo. Magiging handa pa tayo, no, sa pagpunta natin sa kalangitan. And sabi pa dito sa Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, God is purifying us. Nililinis na tayo. No? Hindi lang sa kanyang salita, ganun din sa ating pong mga experiences. Ganun din po sa mga pagsubok na dumadaan sa atin. God is purifying us.
Nililinis niya tayo. He is preparing us for heaven. Kasi hindi allowed ang mga may kasalanan doon. Mamamatay agad. No? Silang pa lang ng langit, kung pupunta ka doon na hindi malinis, patay ka agad. Ganun kabanal ang lugar niya. But, dito po sa lupa, nililinis tayo ng Panginoon. No? Inihahanda tayo doon. At ang isa na kumbaga advantage natin ay nasa atin ang Panginoong Kristo nung tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Kaya sa mata ng Diyos Ama, we are perfect. Bagamat hindi perfect yung ating mga ginagawa, but positionally, in the eyes of God, because we have the Lord Jesus Christ, we are perfect in His sight. Kaya anytime na kunin tayo ni Lord, no, huwag naman muna sana, diretso tayo sa langit because of the Lord Jesus Christ. Siya ang naglinis sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, dito po sa mga talatang ito, salamat sa Panginoon, sapagkat tayo po ay pwedeng magbigay sacrificially. At dahil sa ginawa ng balo na ito, na-reveal itong apat na ito sa kanyang buhay. At mga kapatid, ngayong umaga, we will give sacrificially. Ganito rin po ang marireveal. No? Or ganito kaya ang marireveal sa ating pong buhay. Sapagkat ito pong apat na ito, no, ito lamang ang tanging paraan. Ito lamang ang dapat meron tayo para tayo po ay makapagbigay sacrificial. No? At alam po natin, no, lahat po ng nagbigay sacrificially sa Biblia, pinagpala na gusto ng Panginoon. No? Kaya ngayong umaga, if we will involve ourselves, no, in sacrificial giving, the Lord will bless us more. Saan ba natin kukunin ang sacrificial giving? No? Okay, ganito po ang math niya. No? Ang tithe, no? Ang tithe, halimbawa, yung inyong gross income, kukunin nyo yung 10% doon, yun ang tithe. At ayon nga sa ating napag-aralan, hindi ka pa nagbigay doon. Kasi ang 10%, yun ay para sa Panginoon talaga. Part na yun sa inyong partnership. So yung offering, doon mo kukunin sa 90% na naiwan. Okay? So, pwedeng 5% o 10%. Yung sacrificial giving ay doon sa natira. Okay? Halimbawa, nagbigay ka ng 10% from the offering, to the offering, no? So, kung ano yung natira, no, 80% na lang yung natira, doon ka kukuha ng sacrificial giving. Okay na ba? Okay? So, yun ang ginagawa dito ng mga mananampalataya. Yun ang ginagawa ng mga taga-sunod ng Panginoon sa Kristo. At ito ay pinagpala ng gusto ng Panginoon. Again, paalala lang sa bawat isa. I'm not sharing this because nangangailangan ng gusto ng pera ang kalangitan. Ang Panginoon ay kinakabahan dahil nauubos na kayamanan niya. Hindi po. No? Ang dahilan bakit ito ay tinuro ng Panginoon. Bakit ang ginawang example ito, mahirap na balong ito? Ay para ipakita sa ating lahat that God will always provide our needs. Ano? Ang Panginoon, hindi niya tayo papabayaan sa ating po mga pangangailangan sa bawat araw. The Lord will always provide our needs. So sana ito pong sacrificial giving, maging bahagi din po ito ng ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa talatang ito, mga talatang ito namin pinag-aralan. Many times, it's hard to preach, to teach about sacrifices. Sapagkat alam namin na pagka nabanggit ang salitang sacrifice, may difficulty na kalakip yun. May mga worries na nakapaloob dito. Pero salamat Panginoon sapagkat kung ang invitation, ang encouragement, ang teaching ay galing sa inyong salita, ang kapalit po nito ay kapayapaan. Ang kapalit po nito ay kasaganahan na nagbubuhat Panginoon sa iyo. Ang gusto mo lamang gawin namin ay sumunod kami sa inyong utos. Kami Panginoon ay magtiwala lamang sa iyo sapagkat sa pamagitan nito Panginoon
ma-experience namin ang provision ng Panginoon. Hindi kami matatakot, hindi kami kakabahan, Panginoon, when drought comes, sapagkat you will always provide our needs. Salamat po, Panginoon, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.